Tulong. Magandang umaga po at malusog na umaga Central Luzon. Welcome po sa ating unang session para sa taong 2025 ng ating Kamusta Central Luzon. Gusto na papanahon at mapagkakatiwalaang talakayang pangkalusugan. Ako po si Joanne, Health Education and Promotion Officer, ang host ninyo sa araw na to. Sa pangunguna pa rin ng ating butihing Regional Director, Dr. Corazon Flores, nais po naming mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan dito sa ating rehiyon sa tulong ng ating mga diskusyon katulad nito. Ang ating kagawaran ay talaga namang natutuwa dahil patuloy pa rin ang talakayan natin sa taong ito. Kasama pa rin natin ang ating mga media partners, kasamahan sa ibang national government agencies, provincial department of health offices, and mga provincial health and information offices dito sa Region 3. Sa inyong suporta sa ating mga talakayan, nababahagi natin ang mga paksa na gusto nating linawin at palawigin sapagkat kayo ang aming kasangga tungo sa pagsulong ng kalusugan para sa lahat. Sa araw na ito, ang ating mga tatalakayin ay National Deworming Month, Liver Cancer Prevention and Viral Hepatitis Prevention Month. At ang talakayang ito ay maaari ring mapapanood sa ating Facebook Live ng official DOH Central Luzon CHD page. Kaya wag po nating kalimutan na i-follow, like at share itong live na ito. Sa ganitong simpleng pamamaraan, kayo ay makakatulong na mas marami pang magkakaroon ng bagong kaalaman sa kalusugan dito sa Central Luzon. Siyempre, magandang umaga din po sa ating mga resource speakers na pinaunlakan tayo ngayong umaga. Kasama po dyan si Ms. Michelle Bautista and Ms. Catherine Toledo mula sa Infectious Disease Cluster at si Dr. Cindy Canlas mula sa ating Non-Communicable Cluster. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo tumungo sa ating topics, gusto po nating paalalahanan ng lahat ng ating participants na sagutan ng ating attendance sheet na nakapost dito sa ating chat box po dito at sa comment section ng ating FB Live. Maraming salamat po. At huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang unang topic, ang National Deworming Month na ibabahagi ngayon sa atin ni Ms. Michelle Bautista, Medical Technologist 2. Good morning po, Ma'am Mitch. Good morning, Ma'am Joanne. So, i-share ko lang po yung aking presentation. Okay po, ma'am. Yan, ma'am. Ma'am Joanne, visible na po. Yes po. So, thank you again, Ma'am Joanne, for that introduction. So, isang magandang umaga po sa ating lahat. Bali na papanahon po ngayong buwan ng Enero kasi isa sa programang pinapatupad po ng ating kagawaran ng kalusugan na National Deworming Month o mas kilala siya sa Oplan Goodbye Bulate. So ito po ay tatalakayin ko po sa inyo, magbibigay ako ng onting impormasyon about this. Sa bulate, ano nga po ba ang soil-transmitted helminthiasis? Ito ay naninirahan sa loob ng tao na naipasa mula sa kontaminadong lupa. Maaari itong makuha sa mga sumusunod na pamamaraan. Una, yung aksidenteng paglunok o pagkain ng itlog ng bulate sa pamamagitan ng maduming kamay o maduming pagkain. Dalawa, ito po yung paglalakad natin sa kontaminadong lupa na wala po tayong gamit na tsinelas o sapatos. At pangatlo, kung tayo po ay hindi malinis sa ating katawan at sa ating kapaligiran. Ang mga iba't ibang uri naman po o ang karaniwang bulate na nakikita sa tiyan ay isa ang Ascaris lumbricoides. Ito ay pabilog ang hugis niya. Pangalawa ay ang Trichuris trichuria. Ito ay ang bulating may manipis na bahagi na parang latiko. Whipworm kung tawagin po natin. At ang pangatlo, ang hookworm, ito yung bulating meron po siyang hook, kung kaya't po nagiging sanhi ng pagdurugo ng katawan ng isang taong merong bulate. So isa po yun sa nabanggit ko na masamang epekto na idudulot nito sa taong merong bulate. At ang mga iba pa pong masamang epekto ng bulate para sa mga bata, nagkakaroon ng mabagal na paglaki, mahinang kakayang matuto, matamlay, masasakgitin, at minsan nagdudulot ng kamatayan. Sa mga dalaga naman po is anemia, lalo na sa mga, yun nga po nabanggit, mga nagdadalagang tao dahil nagkakaroon po sila ng buwan ng daloy. Sa mga buntis naman, iron deficiency, malnutrition sa ina at sa kanilang
sa pamilya, gastos sa pagpapagamot o masaklap po sa gastos din pagka namatay ang pasyente. Sa ating barangay o komunidad naman, makakahawa ng iba at mas maraming maaaring magkaroon ng bulate. So ano po ba ang mga sintomas ng pagkakaroon ng bulate sa tiyan ng isang individual? Gaya po na nabanggit kanina, ang anemia at ang kawalan ng ganang kumain na nagre-resulta ng pagbaba ng timbang at malnutrition. Kapag madami na po ang bulate sa tiyan ng isang bata, nagkakaroon po ng dugo ang kanyang dumi, pamumula ng puwitan, pagtatae, at paglabas ng bulate sa puwet, sa ilong, sa bibig at minsan sa tenga. At nagkakaroon din po ng malaking tiyan dahil po sa dami ng bulate sa loob ng tiyan ng individual. Pananakit ng tiyan, dulot ito sa mga aktibidad na ginagawa ng bulate sa loob ng tiyan ng isang tao. At pagiging matamlay at madaling mapagod. So in short po, malaki po talaga ang epekto ng pagkakaroon ng bulate sa isang estudyante kung ito po ay nag-aaral. So apektado po ang kanyang aktibidad sa eskwelahan. Kung kaya't po isa ito sa pampublikong alalahanin ng pampublikong kalusugan. Kung kaya't po ang ating gobyerno, katuwang po ang kagawaran ng kalusugan kasama ang kagawaran ng edukasyon ay nagsasagawa ng National Deworming Month at hindi lang tuwing buwan ng Enero, also tuwing buwan din po ng Hulyo. Na meron po silang layunin na bawasan ang soil-transmitted helminthiasis sa ating bansa hanggang makapit po natin ang layunin o ang mithiin na maging bulate-free Philippines tayo. At ito po ay sa pamamagitan ng Harmonized Schedule and Combined Mass Drug Administration o yung pong sabayang pagpupurga sa ating mga kabataan, sa ating mga eligible population po sa community base, sa komunidad at sa ating eskwelahan. Ang ating mga eligible population po ay ang edad na 1 hanggang 19 na taon. Bakit po kaya sila po yung ating target population or eligible population? Dahil sa edad na yun po ay dun po nagkakaroon ng physical at intellectual na development. Sa komunidad po, ang kanilang dinideworm or ang kanilang pinupurga ay mga edad 1 to 4 years old at yung mga edad na 5 to 19 years old naman, sila po yung mga out of school o yung mga nag-aaral sa pribadong eskwelahan. Para naman sa mga nag-aaral sa mga pampublikong paaralan, pinupurga po sa school-based deworming ang edad 5 hanggang 19. Kung makikita po natin sa screen, 85% po, ito po ang porsyento ay talaga ng ating programa as a national target. And for this last year po, 2024, nakapagtalaga po ang Central Luzon ng 31%. So dahil po dito, kami po ay humihingi ng inyong kooperasyon para po mapurga natin ang ating mga kabataan at ma-achieve po natin ang target na 85% para sa ating rehiyon. So nabanggit ko po kanina ang mga 1 hanggang 19 na taong gulang ang mga target for eligible population natin. Pero meron pa rin po tayong mga ibang kategorya ng taong dapat puntahan. At ito ang mga buntis na nasa 2nd or 3rd trimester ng kanilang buntis at sa panahon na sila ay nagpapasuso. At ang iba pa po dyan ay mga food hunters natin, ang mga magsasaka, minero, sundalo at ang ating mga katutunan. Kung mapapansin po natin, ang mga nabanggit po ay sila po yung merong aktibidad na involved po ang lupa. So ang mga hindi muna pwedeng bigyan ng gamot, ulitin ko po, hindi po muna pwedeng bigyan ng pampurgang gamot ay ang merong lagnat na 39.4 degrees Celsius pataas po. Merong grabing pagtatae, may allergy sa gamot at grabing malnutrisyon. Ang isang indikasyon po na merong grabing malnutrisyon ay ang pamamaga ng mga bata. Ito po muna, itong mga nabanggit ko ay dapat marisolve po muna bago natin bigyan ng gamot na pampurga ang ating kabataan o isang individual. So paano po ba natin maiiwasan kung masusugpo ang bulate sa tiyan? Uminom po ng pampurga, ugaliing maghugas ng kamay bago at matapos kumain, siguraduhin ang ligtas at malinis na pamamaraan ng paghahanda ng pagkain, lutuin po ito mabuti at hugasan po. Magsuot ng tsinelas o sapatos at ito po ay ating ugaliin din. Dumumi lamang sa malinis na palikuran at panatiling malinis ang ating katawan at syempre ang ating kapaligiran. So ako po ay magbibigay ng munting paalala
para sa ating publiko na ang gamot na albendazole at mebendazole ay ligtas at mabisa. At ito ay libre na makukuha natin sa ating mga health centers at paaralan. At hindi po at ating pong pagkatandaan na hindi dapat gutom ang bata pagpapainumin ng gamot pangontra sa bulate. Ang gamot na pampurga ay inumin para bulate ay ating sain. At isa pa, paalala ko po na sana sumali po at suporta ng kampanya para sa Harmonized Schedule Combined Mass Drug Administration. Dahil po ang isang malaking benepisyo po ng pagpupurga ay para po sa ating kalusugan at sa ating nutrisyon. Para ang ating mga kabataan o mga estudyante ay maging malakas at may resistensya at maging aktibo sa kanilang eskwelahan. So muli po, tayo po ay makisali sa National Deworming Month para Goodbye Bulate, Sulong Kalusog. So maraming salamat po. Over to you po, Ma'am Joanne. Maraming salamat po, Ma'am Mitch, sa inyong napakahalagang diskusyon, no? Ang pag-iwas sa pagkakaroon ng bulate talagang napakahalaga upang mapanatili natin na malusog ang ating mga katawan. Kaya hinihikayat po natin ang lahat na sumali sa mga deworming activities sa ating mga komunidad. So, para lang po maliwanagan pa ang ilan sa mga tanong regarding dito sa topic na to, meron pong mga advanced questions na ibinigay ang ating mga health partners tungkol dito sa deworming. Sasagutin po ito ni Ma'am Mitch habang nandito siya ngayon. So, yung pong most of them actually na-present na dito sa ating discussion kanina. Siguro i-highlight na lang po natin yung ilang mga importanteng bagay. Katulad ng ano po yung mga pangunahing benepisyo ng deworming sa ating kalusugan. Yun po, no, gaya po ng nabanggit kanina, isa sa malaking benepisyo ng pagpupurga ng isang kabataan ay sa kanyang kalusugan at sa kanyang nutrisyon. Kagaya po, para po maging active po siya pagdating sa eskwelahan, kasi isa po dun sa masamang epekto na nadudulot ng pagkakaroon ng bulate sa tiyan is yung pagiging matamlay sa eskwelahan. So hindi po siya magiging ganun ka-aktibo pagdating sa eskwelahan. Okay po. So talagang hindi lang siya sa tiyan, it's the whole health ng mga kabataan natin, especially yung mga vulnerable na population nga po natin, yung mga target population natin, yung maapektuhan kung magkakaroon sila ng bulate. Kaya dapat hindi siya basta-basta lang sinasawalang bahala. Okay. So next po, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng ating ahensya upang mas mahikayat pa na magpa-deworm ang ating mga kababayan po? Yan, gaya po ngayong buwan ng Enero, kami po ay nagkakaroon ng launching sa National Deworming Month sa ating mga probinsya at ating mga komunidad at ang school po, nagkakaroon po sila ng Mass Drug Administration. Ito po yung sabayan na pagpupunta sa ating mga kabataan. Ngayon pong gaganapin po yan ngayong Enero hanggang Pebrero po. At kapag patak din po ng buwan ng Hulyo, ganun din po. Kasi twice a year po natin ginawa ang deworming. Okay po, thank you po. And lastly po siguro, no, kung gusto pa pong magkaroon ng more information na ating mga kababayan po sa komunidad, saan po sila mas pwedeng magtungo upang makapagtanong regarding sa information po sa deworming at yung schedule po ng deworming sa kanilang komunidad? Yun po, no? So magandang tanong din po yan, no? Para sa mga interesado at maraming salamat kung may mga nahikayat nga po tayo. So doon po, magtungo lang po tayo sa health center at sila po magpapaliwanag ng benepisyo at kung ano po bang masamang may dudulot ng bulate sa tiyan. Punta lang po tayo sa health center dahil po ang gamot na pampurga ay libre din naman po at ligtas. Sa mga eskwelahan din po, nagkakaroon din naman po tayo ng MDA or Mass Drug Administration din po. Doon pwede rin po tayo magtanong. Yun po, Ma'am Joanne. Okay, ma'am. Maraming salamat po sa pagsagot sa ating mga tanong. Sa ating mga participants po dito sa Zoom and also yung mga nanonood po sa ating Facebook Live, kung meron po kayong tanong regarding sa deworming, pwede nyo na pong itanong ngayon. Pwede po kayong mag-raise ng hand or mag-chat po sa ating chat box or sa ating comment section sa Facebook. Hintay lang po tayo, ma'am.
Ayan, mukhang sapat ang nakuha nilang mga information tungkol sa ating deworming, ma'am. Mitch, maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga para regarding dito sa Deworming Month, National Deworming Month topic natin. Thank you very much, ma'am, Miss Mitch. Ito Alright, din po, Ma'am para Joanne. naman po tumungo sa ating next na topic po. Dadako po tayo para sa susunod na topic. Regarding naman po sa viral hepatitis prevention na ibabahagi sa atin ngayon ni Miss Catherine Toledo, Medical Technologist from our Infectious Disease Cluster pa rin po. Good morning po, Ma'am Catherine. Hello, good morning, Ma'am Joanne. Narinig po ba ako? Yes po, narinig po Ayan. malinaw, ma'am. So let me share my screen lang po. Ayan. So nakikita na po ba? Yes, ma'am, nakikita po. Thank you. Ayan. So magandang umaga po no, sa ating mga tagapakinig. Ang buwan ng Enero ay Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month na may temang malusog na atay, masayang buhay. So tatalakayin po natin ngayon ang tungkol sa viral hepatitis, no, mga iba't ibang uri nito, paano ito nakukuha at paano po ito maiiwasan. So ang hepatitis no, ay pamamaga ng atay na maaaring dulot ng iba't ibang sanhi, kabilang ang mga impeksyon, karaniwan ay mga viruses, no? Sobrang pag-inom ng alak, mga gamot o autoimmune na kondisyon. So may 5 klase ng hepatitis viruses. Ito ay ang hepatitis A, B, C, D at E. So dumako muna po tayo sa hepatitis A at E. So, ang hepatitis A ay dulot ng hepatitis A virus at ang hepatitis E ay dulot ng hepatitis E virus. So magkaiba po ito no na pinanggagalingan na viruses. So paano po ito nakukuha? Maaari itong makuha sa kontaminadong pagkain, tubig o bagay na kontaminado ng virus ng hepatitis A at E. So maaaring maipasa kapag hindi naghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. Ito ay madalas na nakukuha kung marumi ang kapaligiran at marumi ang gamit no, sa pagprepara ng ating mga pagkain. So paano naman po natin ito maiiwasan? So unang-una, magpabakuna laban sa hepatitis B upang makaiwas sa mas malalang uri ng hepatitis. So maiging paghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran, gumamit ng sabon at malinis na tubig at gumamit din ng mga alcohol or hand sanitizer. So panatilihin ang kalinisan ng pagkain at tubig. Siguraduhin lutong-luto ang pagkain, no? Lalo na po yung mga karne at pagkain dagat. Uminom ng malinis na tubig. Iwasan ang hilaw o hindi lutong pagkain tulad ng shellfish o gulay na hindi nahuhugasan ng mabuti. So iwasang kumain ng street food kung hindi sigurado no, sa kalinisan nito. Ang hepatitis A at B ba ay gumagaling? So opo, no? Pero wala pong tiyak na gamot para dito. Ang gamot ay depende sa nararamdamang sintomas dulot ng hepatitis. So mainam at makakatulong ang tamang pagkain at pag-inom ng maraming tubig no, para hindi po ma-dehydrate yung ating atay no, para mag-function siya ng mabuti. So dumako naman tayo sa hepatitis B, C at D. So yung kanina po, A at saka E, yung ngayon, B, C, D. Ito yung mas malalang uri ng hepatitis na maaaring magdulot ng komplikasyon na nagiging sanhi ng liver cirrhosis, liver failure o liver cancer. So paano po ito nakakahawa? Ang hepatitis B, C at D ay naipapasa sa pamamagitan ng dugo, semilya o ibang likido ng katawan. No? Ang pakikipagtalik ng walang proteksyon, pagpasa mula sa ina sa kanyang sanggol pagkapanganak, at pagkatusok ng kontaminadong karayom na nahawaan ng virus ng hepatitis B, C at D. So paano po natin iiwasan ang pagkakaroon ng hepatitis B, C at D? So unang-una, magpabakuna para sa hepatitis B.
So wala pa po tayong bakuna para sa hepatitis B. So paggamit ng proteksyon tulad ng kondom kapag nakikipagtalik, huwag gumamit ng needle o karayom na nagamit na ng iba, at ang agarang pagpapatest o pagpapasuri ng dugo. Ang hepatitis B at C ay pareho ng mga dapat gawin para ito ay maiwasan maliban sa bakuna na para lamang sa hepatitis B. So wala pong bakuna para sa hepatitis C. Ang hepatitis B naman ay nangyayari lamang kung may hepatitis B infection. So mas bihira ito, pero mas malala ang dulot kung magkasama ang hepatitis B at hepatitis D. So ang pag-iwas po sa hepatitis B ng mga may sakit na hepatitis B ay importante para maiwasan ang tinatawag na superinfection. So ang superinfection po ay isang seryosong kondisyon na nangyayari kapag ang isang tao na mayroon ng chronic o pangmatagalang hepatitis B infection ay nahawahan pa ng hepatitis B virus. So mas mataas ang panganib ng komplikasyon dahil sa mas mataas na pinsala sa atay. So ang hepatitis B at D ay pareho kung paano nakakahawa, tulad ng pakikibahagi ng kontaminadong karayom o hiringgilya, unprotected sex, yung contact sa kontaminadong dugo, maliban sa maliit na pagkakataon na pagpasa mula sa buntis na ina sa kanyang sanggol, pagkasilan. So ang tanong po ay kung gumagaling ba ang hepatitis B at C, B, C at D. So ang acute hepatitis B ay gumagaling ng kusa sa pagbibigay ng supportive treatment. So ulitin ko po, ang acute hepatitis B ay gumagaling ng kusa at sa pagbibigay ng supportive treatment para sa mga nararamdaman. Ang chronic hepatitis B ay may gamot na tenofovir at entecavir na nagpapabagal o nagpapababa ng virus sa katawan para hindi masira ang atay. Ang mga ito ay iniinom sa mahabang panahon. Minsan po habang buhay pa itong iniinom. Ang hepatitis C ay may tiyak na gamot at gumagaling ang taong mayroon nito. Ang hepatitis B naman ay iniisasalin sa taong may sakit na hepatitis B, ngunit sila ay magkaiba ng gamutan. So, may mga maling akala po sa hepatitis B at C. So, mali po na nakukuha sa pagkain ng street food tulad ng fishball o isaw, ang hepatitis B at C. So, mali din po na nakukuha sa pag-inom ng marining tubig. Kailangan ihiwalay ang gamit na may sakit na hepatitis B. So, mali din po yun, Hindi naman po kailangan na ihiwalay ang gamit ng may hepatitis B. At mali din po na ito ay airborne o nakakahawa sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahin o pakikipag-usap lamang. So mga pangunahing impormasyon tungkol sa hepatitis B at C. So ang maraming Pilipino po ang mayroong hepatitis matanda o adult, ang may hepatitis B, at 6 sa bawat 1,000 ang mayroon para sa hepatitis C. So karamihan ay walang sintomas ito, at ang pangunahing sanhi ng cirrhosis at ito ay pangunahing sanhi ng cirrhosis at hepatocellular cancer o yung tinatawag natin liver cancer. So paano at sino ang pwedeng magpa-test para sa hepatitis B at C? So para po sa mga gustong magpa-test ng hepatitis B at C, so pumunta lang po sa pinakamalapit na health center, sa mga HIV treatment center, mga social hygiene clinic, mga ospital, at mga pribadong laboratorio na nagsasagawa ng hepatitis B test. Humingi ng impormasyon tungkol sa hepatitis B, so kailangan po na mayroon tayong sapat na kaalaman na pwede natin maibahagi sa ating mga kapamilya o mga kaibigan. So libre ang pagpapatest sa ating health center ng hepatitis B screening. So sino naman ang pwedeng magpa-test? So sa hepatitis B, lahat ng adult o matanda ay pwedeng magpa-test. Ang hepatitis C naman, yung mga taong gumagamit ng droga at ang kanilang mga partners, yung mga taong nasa bilangguan at iba pang close settings, mga lalaki yung nakikipagtalik sa kapwa lalaki, yung may mga infeksyon sa hepatitis B, yung mga sex workers,
yung mga taong may HIV, mga pasyenteng sumasailalim sa maintenance dialysis, mga pasyenteng nangangailangan ng regular na pagsalin ng dugo, at mga taong nais malaman ang kanilang hepatitis C status. So kailangan po nating tandaan, ang mga infeksyon na hepatitis ay hindi nangangailangan ng anumang uri ng antibiotic sa paggamot nito. So ang mga taong nahawahan ng hepatitis B at C ay maaari pa ring magtrabaho o fit to work kung walang medical na condition. So hindi sila dapat makatanggap ng diskriminasyon sa kanilang mga pinagtatrabahuhan o sa komunidad. At ang call to action po ay magpabakuna, magpasuri o magpa-test, ikalat ang tamang impormasyon. So magpabakuna, kung hindi pa po tayo nababakunahan, mahalaga ang pagpunta sa mga vaccination drives para makakuha ng proteksyon laban sa hepatitis B at ikalat ang tamang impormasyon. So maging boses ng kaalaman sa inyong komunidad, i-share ang impormasyon ukol sa hepatitis B sa inyong pamilya, kaibigan at kapitbahay. So tandaan, malusog na atay, masayang buhay. So maraming salamat po. Maraming salamat po, Ms. Irene, para sa impormasyon tungkol sa viral hepatitis. Napakahalaga po talaga na malaman po natin kung paano nakukuha yung mga ganitong viruses para mas makaiwas po ang ating publiko sa mga ganitong mga sakit. So, Ma'am Irene, katulad po kanina kay Ma'am Mitch, meron lang pong mga advanced questions na binigay ang ating mga health partners regarding po dito sa topic na viral hepatitis. And katulad din po ni Ma'am Mitch, mostly naman po natalakay na sa ating discussion kanina. Siguro po magbibigay lang po tayo ng emphasis sa mga importanteng mga bagay. Katulad po ng sino po kaya yung mas at risk na population po na makakuha po nitong viral hepatitis at bakit po sila yung at risk? So, ang mga mas at risk po na population group sa viral hepatitis ay ang mga sumusunod. Una yung mga taong may mataas na panganib sa exposure ng dugo o likido ng katawan, tulad po ng mga health workers. So dahil sa kanilang trabaho, sila ay maaaring ma-expose sa kontaminadong dugo o karayom. So mga taong tumatanggap ng blood transfusion o organ transplant, so lalo na po kung hindi masusing nasuri ang dugo o yung organ. Mga taong may risky behavior, ito po yung mga injection drug users na tinatawag natin. So maaaring mag-share ng mga kontaminadong karayom na nagdadala ng mga hepatitis B at C. At yung mga unsafe sexual practices, lalo na kung may mga multiple partners po o hindi gumagamit ng proteksyon sa pakikipagtalik na posibleng magdudulot ng hepatitis B. Yung mga sanggol na ipinanganak sa inang may hepatitis, yung may tatawag po tayong vertical transmission mula sa ina patungo sa anak ay karaniwang sanhi ng chronic hepatitis B infection. Yung mga persons deprived of liberty, yung mga tao po sa kulungan, yung masikip na tirahan nila, yung mahirap na access sa serbisyong pangkalusugan, at yung mga unsafe practices nila tulad ng tattooing, ng paglalagay po ng tattoo, na karaniwan ay nag-share sila ng needles sa isa't isa. So isang matinding panganib po ito. Mga nasa lugar kung saan mataas ang prevalence ng hepatitis, so at risk din po sila yung mga nasa low income o mga developing countries kung saan ang kalinisan at kalusugan ay limitado at yung pong mas vulnerable po sila sa hepatitis A at B at nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig. At lastly, yung mga immunocompromised na tao, yung mga may HIV, yung mga nag-undergo ng mga chemotherapy o immunosuppressive therapy, sila po ay may mahinang resistensya laban sa infection. So, yun po. Thank you very much po. So, yung mga binanggit po ni Ma'am Irene are at-risk population, pero hindi po ibig sabihin na sila lang yung pwedeng magkaroon ng viral hepatitis. So lahat po dapat mag-iingat pa din, lalo na kanina na-discuss po kung paano po makukuha yung viral hepatitis. Thank you po doon, Ma'am Irene. In connection po doon sa ano po ba yung mga early, although nasabi po kanina, nabanggit na madalas walang sintomas na nararamdaman itong mga may viral hepatitis. Pero kung meron man pong mga early na mga sintomas na mararamdaman o makikita, ano po ba usually itong mga ito?
So, ang mga maagang sintomas po no, ng viral hepatitis ay maaaring hindi agad mapansin no, sa lahat ng kaso, lalo na sa mga mild o yung asymptomatic infections lang. So, gayon pa man, no, kapag may sintomas, ito yung mga karaniwang nararanasan po natin. No, yung pakiramdam ng labis na pagkapagod, no, kahit walang masyadong ginagawa. No, yung pagkahapo, yung flu-like symptoms katulad ng lagnat, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, mga pagbabago sa tiyan, yung tinatawag nating gastrointestinal symptoms, no? Kasama dito yung pagduduwal o pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, paninikip o sakit sa taas, no? Sa taas sa bahagi ng tiyan, kung saan matatagpuan yung ating atay, yung pagtatae, no? Lalo na sa hepatitis A at E. No? Kasama din po yung paninilaw ng balat at mata o yung tinatawag natin na jaundice, no? At yung dark urine o kulay tiyaan na ihi at clay-colored stool, no? Yung pale stool, no? Yung maputing kulay ng dumi. Pangangati ng balat, no? Maaaring dulot ng pagtaas ng bile salt sa dugo kapag hindi masyadong gumagana, no? Yung ating atay. At pananamlay o pagiging irritable, no po? So kapag chronic ang hepatitis B naman po na VRC, sa karamihan ng kaso, lalo na sa chronic hepatitis, asymptomatic ang pasyente sa maagang yugto, no? Kaya hindi agad natutukoy po no, yung mga sintomas. So madalas, napapansin kapag may komplikasyon na ito, tulad ng cirrhosis o liver cancer, no? Kapag meron akong pagkasira sa atay. Yun lang po, ma'am. Okay, tama tama po 'no, dapat nag-iingat po, tayo na hindi na humantong doon sa mga, chronic diseases like, cancer nga po and cirrhosis po na maaaring ikamatay ng mga tao. So, lastly po siguro ma'am, ano po yung mga services and programs na binibigay ng ating ahensya, ng DOH upang mas makaiwas po ang ating publiko sa viral hepatitis? Ayan. So, meron po tayong bakuna, no? Yung ating ini-encourage po natin ang ating mga tagapakinig, no, na magpabakuna ng hepatitis B. So, ito po ay hindi libre. No, ang libre lang po dito ay para sa mga sanggol, no? Mas maigi po na habang sanggol pa lang sila, sila ay mabakunahan na para magkaroon na po sila ng immunity at magkaroon po sila ng tinatawag nating antibody. So sa mga matatanda naman po, no, ini-encourage natin sila na magpabakuna, no? Kahit may bayad po ito, no, maaari po tayong lumapit sa mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng mga financial assistance para po makakuha tayo ng libreng pagbabakuna. At dapat po tayong maging malinis, no, sa ating pangangatawan, no, maging yung pong ating mga pagkain dapat nating ipagbigay halaga, no, yung kalinisan, lalo na po sa pagprepara ng mga pagkain na ito. So, yun lang po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Irene. So, yung bakuna po 'no, kahit paulit-ulit na sinasabi, yung mga bata habang libre ang mga bakuna sa kanila, kung Oo. kumpleto ang mga bakuna Oo. nila habang bata sila, may proteksyon sila hanggang sa pagtanda. Kaya importante po Oo. na, nakukumpleto ang mga bakuna and yung At simpleng saka, ma'am, ano po, paglilinis. Yes po. in addition po pala, no, may mga screening po tayo na ginagawa, no, sa mga rural health center natin. So pwede po tayong magpa-screen no, ng hepatitis B, no, para malaman po natin yung ating estado bago po tayo magpabakuna. Yan lang po. Ayan, tama po yan. Ang screening is also very important na i-test po natin, no? Kung wala po ba tayo, meron po ba tayo nito para masiguro po. Maraming salamat po, Miss Eileen, sa pagsagot sa mga questions na yon. Ngayon po, in-open po natin itong ating Zoom and also sa Facebook po. Kung meron pong mga additional na questions for Miss Irene regarding viral hepatitis, maaari po kayong magtaas ng kamay or i-chat nyo po sa ating chat box or sa ating comment section sa Facebook po. Wait lang po tayo, ma'am. Okay po, mukhang
wala nang mga additional questions ang ating mga participants and even our Facebook Live. Maraming salamat po ulit, Miss Irene. Thank you very So much din tandaan po, po Ma'am natin, no, Joanne. ang malusog na atay para sa masayang buhay. Maraming salamat po, Miss Irene. So in connection pa rin po sa ating malusog na atay, ang ating next topic po ay tungkol naman sa liver cancer prevention na ibabahagi sa atin ni Dr. Cindy Canlas from our non-communicable disease cluster. Doc Cindy, good morning po. Check, good morning. Good morning, Doc. Naririnig po, loud and clear. Malas na araw sa ating lahat. Ma'am Joanne, allow me to share the screen or if ever mahirapan ako sa signal, please help me in sharing the screen. Sure po, Doc. Yeah. Doc, kami na po ba yung mag-share? Yes, kindly share the screen na lang, Ma'am Jo. Medyo Okay po. lang dito sa... Challenging. Yeah. Sabay-sabay kasi tayo dito sa ating office ngayon. Okay. Sana hindi siya maging shocking. So, good morning, everyone. I was tasked today na i-discuss about liver cancer. But kanina ba natin napapag-usapan, naririnig ang atay, no? O liver sa English. So, allow me to present to you ano ba yung bakit tayo nagkakaroon ng awareness about dito sa mga sakit sa liver, kagaya ng narinig natin kanina, hepatitis A, B, C, mga iba't ibang mga inflammation or infection sa liver, at narinig din natin yung liver cancer general. Nabanggit din kanina, malusog na atay, masayang buhay. Ano kaya ang implikasyon ng pangangalaga natin sa ating atay at connection naman nito sa pagkakaroon ng masayang buhay? So next slide please. Ang outline ng aking presentation today, katumbas ng mga kahalagahan na dapat nating malaman about sa cancer sa liver, no, or sa cancer sa atay, tatalakayin natin ang Republic Act number na nagbigay ng mandato sa atin para magkaroon tayo ng awareness month, which is January. And of course, yung ating mga bagay na kailangang malaman tungkol sa atay, cancer sa atay at iba pang mga sakit. Ano nga ba ang mga ito? Siyempre, yung mga signs and symptoms, yung diagnosis, paano natin natutukoy ang mga sakit na ito, ano ba yung treatment or management, o meron nga ba para sa isang taong may liver cancer or doon sa mga sinasabi natin na-diagnose ng cancer sa atay. So, yung Republic Act number 10526, ang tawag dito, kilala din siya bilang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month, no? Tinlaga ang January o Enero para tayo ay magkaroon ng public education and awareness program at magkaroon din ng multi-sectoral effort patungkol dito sa mga sakit sa atay, no? Kailangan kasi ating mga kapwa Pilipino ay mayroong tamang information at tamang kaalaman para masupuan nga natin at maging handa tayo kung magkaroon man tayo ng mga sakit na napatukoy sa ating mga atay. Ngunit sabi nga natin, next slide please. So, nabanggit natin itong Republic Act number na to ay nag-emphasize ng kahalagaan ng kaalaman sa atay. Ano nga ba yung mga alam na natin pagdating sa liver natin? Unang tanong, saan nga ba nakikita ang ating liver? No? So, next slide please. Ang liver, alam niyo ba, ito yung pinakamalaking solid organ sa ating katawan. Ito ang may main function pagdating dun sa ating mga metabolism or pagtunaw ng mga nutrients at iba pang mga meron tayo sa katawan upang maging safe ito na magamit ng ating katawan. No, later, medyo may konti akong emphasis doon sa mga yon. Mahalaga kasi na alam natin ang function ng liver dahil kung ito
ay ganito ang function niya. Ibig sabihin, kapag yan ay nagkasakit, kapag yan ay tayo ay nag-develop ng any disease, lahat ng function na iyan ay affected. Tama po kayo doon. So saan natin nakikita ang liver or ang atay? So located ito, sabi kanina, no, right upper. So asan po ba ang kanan nyo? No? Ang kanang kamay, bandang taas ng ating abdomen, okay? Right upper quadrant ng abdomen. Kaya naman, kapag may masakit doon, no, naku, atay nga ba yan? And ang structure ng liver natin, ito ay divided into 4 lobes. Alam niyo po ba, ang liver natin mula dito sa bandang kalahating right ng ating katawan, nag-extend pa yan hanggang sa may nipple area ng ating left na thorax, no? Or itong ating chest area. Ganun siya kalaki. At ito ay meron ding protection from our diaphragm and even yung liver, yung ating ang liver natin ay protected ng ating rib cage, okay? So ganun kasi kahalaga ang liver na maging ang anatomy ng ating katawan ay pinoprotektahan talaga ito. Okay. Ano nga ba ang mga critical functions ng ating liver? Next slide please. Unang nabanggit ko kanina, metabolism, sentro ng metabolism, lahat 'yan. Alam niyo ba, even yung mga matured na mga red blood cell natin, isa sa mga tagalinis nung kumbaga mga hindi na kailangan ng ating katawan, yung biliverdin to bilirubin, no, ay ang liver ang in charge doon. Meron din siyang function pagdating doon sa vascular, ibig sabihin ng vascular sa blood vessel, yung pag hemostasis, no, pagkakaroon ng magandang amount or appropriate na amount ng blood, no, dito sa ating katawan. At hematologic function, dahil nga kung halimbawa ikaw ay nagkaroon ng sugat, example, yan ay nagpo-produce ng mga tutulong para maangkat or mapigilan yung patuloy na pagdurugo natin, no? So next is metabolism of nutrients. Ano ba yung nutrients na tinutukoy natin dito? Lahat ng ating mga kinakain. Fats, proteins, and even carbohydrates. Okay? Kasi nga, no, ang liver natin, ang galing niya, no? Siya yung tutulong din para ma-maintain ang tamang level din nito. Kaya maririnig nyo rin mamaya, naku, meron kayang itong connection, calling the attention of those na merong mga diabetes, no? Okay, next slide please. Metabolic detoxification. Ito, ang liver natin, ang tumutulong din sa atin para yung lahat ng mga gamot, example, mga medications na tinitake natin would be safe at makuha natin yung tamang dapat lang doon sa gamot para makatulong doon sa ating mga ailments or illnesses. Okay? At ito ring liver natin, amazing pa na function niya ay meron din siyang storage sa ating mga vitamins and minerals. Kilala dito yung vitamin A, D, E, and K na mga fat soluble. No? And also, nabanggit din before kahit sa mga textbooks natin, sa mga merong nakikinig sa ating mga participants na maaring medical students o kaya naman medical related, no? Narinig nyo rin siguro na ang liver natin ay tinagurian at sa ating mga layman's na parang gland because ito ay may function din about immunologic functions natin or paglaban sa ating iba pang mga sakit, no? Pagpapalakas ng ating pangangatawan. So next slide please. Ang dami-dami nating malalaman na function ng liver, kaya naman itong makikita nyo yung diagram ngayon, sana maalala nyo every time na kayo ay kakain, kayo ay makaranas ng or makarinig ng mga taong, naku, usok pala or napapanahon pala ang dapat, lalo na ngayon, doon sa mga nag-celebrate na, no? Ano kayang connection niya doon sa liver damage? May narinig na siguro kayo, may fatty liver na ako, may cirrhosis na ako, no? Ano ba yon? So mula sa isang healthy liver, kapag napabayaan natin ang ating atay, napataas masyado ang ating mga cholesterol, no? Nagkakaroon ng fatty changes sa ating liver. At kung sakali, dito sa fatty changes na ito, magaling ang lumikha sa atin. Kaya pang mag-repair ng liver. May kakayahan siyang i-repair pa ang sarili niya. Ngunit, kung tuloy-tuloy nating napabayaan ang ating atay, nagkaroon na ng fibrosis, medyo nahihirapan na siyang mag-repair sa sarili niya at nangangailangan na tayo ng mga gamot para tumulong dito sa pag-improve ng function ng liver natin. At lalo na kung yan pa ay patuloy pang na-damage, uuwi sa cirrhosis, at then, maaari na rin itong umuwi sa cancer.
So sinasabi natin, ang dami palang pwede pang gawin before siya mauwi sa cancer. Ano nga ba ang liver cancer? Next slide please. According sa Globocan, ito yung kabuuan ng datos sa buong mundo tungkol sa cancer. Sa Philippines daw, nangunguna pa rin ang hepatocellular cancer sa pinaka-common na uri ng cancer sa atay. May dalawa kasing cancer sa atay, no? Yung primary na tinatawag natin, ibig sabihin ng primary talagang galing sa atay, yung mga cells na yon. At yung secondary, usually yan ay mga metastatic o meron siyang ibang pinagmulan ng mga cells, no? Dito, kung makikita nyo sa screen natin, kapag pinag-uusapan ang mga kalalakihan, pangalawa, ang liver cancer pagdating dun sa nagiging sanhi, cause of death or mortality na tinatawag. Sa females, nawala man siya dito sa top 3 pero nasa top 10 pa din siya. Hindi siya nalalayo do sa datos natin noong 2018, no? Or even yung pinakita sa atin ng 2021. Ngayon, from both sexes, makikita pa rin natin, mahabol pa rin siya, nagiging pangatlo pa rin siya from both sexes na maaring cause of death attributed sa cancer or sa sakit ng cancer. So, madami bang namamatay sa liver cancer? Ang sagot, yes, kasi nasa top 3 pa din siya, mapababae man yan or lalaki, ayon sa ating mga datos. Next slide, please. Kapag ba nagkaroon ng ating mga damage sa liver, pag hindi na natin siya naalagaan, paano nga ba tayo nagkakaroon ng cancer sa atay or liver cancer? Ito yung mga tinatawag na risk factors. Alamin natin, ano bang ibig sabihin kapag risk factors? Ang risk factors, kapag meron ka nito or ginagawa ito, nakita sa'yo ito, tumataas ang posibilidad na ikaw ay mag-develop ng liver cancer. Ano itong mga to? Nabanggit kanina, ang ganda ng lecture natin about hepatitis, di ba? Yung pagkakaroon ng hepatitis o chronic na inflammation ng liver, sa kasi yun. Okay? Yan, alcohol. Okay? Intake of alcohol, pag-inom ng alcohol. Yung ating mga napapanahon na pinagdaan ng mga celebrations, ano nga ba ang ating mga nakain na? So yung ating mga metabolic disorders, yung kung ikaw ba ay mayroong diabetes, o kaya kung ikaw ay pre-diabetic, o kaya ikaw ba ay may tinatawag nating medyo bumigat or may obesity ba, hindi ba angkop ang iyong BMI sa iyong pangangatawan or height, no? So, and even yung mga toxins exposure natin like aflatoxin, okay? And syempre, sabi nga, no, yung mga lahat ng ito mag-attribute o yan ay pwedeng magdulot ng chronic inflammation ng liver natin, kagaya ng binanggit kanina kung paano yung spectrum ng liver damage, no, maaring mauwi sa liver cancer. Unahin natin yung isa sa mga risk factors. Next slide please, which is alcoholic liver disease. Ayan po, ang bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Ayan. Sinasabi dito, no, sa alcoholic liver disease, isa sa mga sa atin, sa Philippines, sa mga Pilipino, sa risk factors natin, ano ba yung alcoholic liver disease? Ito ay hindi naman nakakahawang sakit at ito ay nagiging resulta ng excessive or madami tayong na-intake na alcohol. Okay? So, ang chronicity nito, ibig sabihin, ang pagkakaroon ng alcoholic liver disease, no, ay maaring una, harmless lang, kasi yun yung mga occasional lang po, doktora, na umiinom, no? Pero, sabi nga natin, napapadami, okay, hanggang nagiging bisyo na siya. So, it then develops into alcoholic liver cirrhosis. Maaring magkaroon ka kasi ng alcoholic hepatitis, meaning inflammation ng iyong atay dahil sa masyadong madaming intake mo na alcohol. And then develop also alcoholic liver cirrhosis. Di ba nga kanina kapag cirrhosis na, nahihirapan na ang liver na mag-repair. Nahihirapan na siya na mag-function din. And syempre, dahil alcoholic liver disease, paano mo siya mapiprevent? I-prevent ang pinaka-dahilan niya. Ano bang dahilan niya? Yung excessive intake ng alcohol. Ano yung mga simptomas naman ng ating alcoholic liver disease? So magkakaroon ka ng mararanasan mo, dry mouth, increased thirst, no? Abdominal pain, swelling, meron din narinig nyo na kanina yung jaundice or pagiging paninilaw ng puti ng mata and even ng ating balat. Okay? And weight loss, of course, ang sabi nga natin dito, in-emphasize ko lang sa baba,
Okay? No level of alcohol consumption is safe for our health. As per 2022, no, iba na ngayon ang ating mga pag-promote pagdating sa alcohol. Dati kasi, tinatanong tayo, no, lalo na sa ating mga kasamang DOH accredited physician, ilan nga bang units of alcohol ang pwede po, no, ang hindi pa makaka-harm sa atin. Sa bagong nilabas na stand ng ating World Health Organization, maging ang ating kagawaran ng kalusugan, ito yung sinusuportahan natin ngayon, no, na walang level of alcohol consumption na masasabi nating safe dahil anumang level yan may ill effects, meaning masamang epekto sa ating kalusugan. Okay? So proceed tayo from alcoholic liver disease or narinig natin na alcohol, FLD, NAFLD naman tayo ngayon or non-alcoholic fatty liver disease. No? Ano tong mga to? Yung kanina narinig nyo metabolic. So yan, kapag mataas ang cholesterol, pag inom ng mga medications kahit hindi na prescribe sa'yo. Okay? Of course, yung obesity natin, yung arterial hypertension natin, kapag may sedentary lifestyle tayo, ito yung mga risk factors para tayo ay mag-develop ng non-alcoholic fatty liver disease. And of course, diabetes or prediabetes. So, paano ba natin maiwasan ang NAFLD, no? Itong ganitong klaseng liver disease na pwede pa lang maging risk factor para ikaw ay magkaroon ng liver cancer, no? So, syempre, high cholesterol nga, yung ating diet, no? So, itong mga pag-inom ng tamang mga gamot lang, base sa dosage na binigay sa atin, pinrescribe sa atin, pag-maintain ng tamang timbang, yung mga compliance natin, kung ikaw ay may hypertension, lalo na kung dapat ay inumin mo ito 2 beses o kaya naman minsan sumunod sa ating mga doctors, no? Huwag pong magmintis, no? At bawal pong mag-make-up dun po sa ating mga gamot. Example, na-miss nyo po yung umaga, magdo-double time kayo sa hapon, bawal po iyon. Dapat sumunod tayo kung ano lamang ang schedule prescribed sa ating mga gamot. Sedentary lifestyle, syempre galaw-galaw para hindi agad pumanaw, no? Practice natin yung lagi tayo maging active kahit yung konting mga lakad or simpleng lakad lang, no? And of course, yung pong may mga diabetes or pre-diabetes na, yung ating mga kana-counsel sa ating patients pagdating sa kanilang mga pagkain, pag-take din ating mga medications, no, compliance din sa medications. Yung isang nabanggit kanina na important po na risk factor for liver cancer is hepatitis. Sana po naging maliwanag yung mga preventive strategies natin pagdating sa hepatitis, no? Dahil nananatili pa rin ito na isa sa mga chronic liver disease na nauuwi talaga, no? Sa liver cancer, hepatitis B and hepatitis C. Okay? So ano ba yung mga symptoms for liver cancer? Next slide please. Kagaya ng mga nabanggit kanina, kapag ang atay kasi, kapag ang atay, siya ang natamaan, right upper quadrant pain, isa na yon, no? So iba pang mga symptoms for liver cancer, maliban doon, kagaya ng iba pang mga cancer, yung merong unintended na weight loss or biglang pumayat, okay, nang hindi naman nagda-diet. Merong mga abdominal swelling or yung tinatawag sa medical term na ascites, no? Nausea and vomiting, narinig nyo na kanina yan. Loss of appetite, walang ganang kumain. Yung upper abdominal pain, minsan meron ka rin dyan makakapa, no, na mass, okay? At usually mga advanced stage yun, no, sa mga pasyente natin, nakapa, pumayat na kasi sila, tas kitang-kita mo talaga siya din, no? Meron namang iba, paglaki din ng kanilang paglaki ng atay, tinatawag nilang hepatomegaly. Okay? And mapapansin na may general weakness or fatigue yung tao. No? Yun yung mga usual na simptomas na nakikita natin. Okay? Paano ba nadadiagnose ang liver cancer? So ang tanong natin, next slide please. Kaagad ba kapag meron akong mataas na cholesterol, liver cancer na kaya ito? So, syempre, yan ay may history and physical exam ng ating mga doctors. Meron din tayong mga tinatawag na mga screening. Dahil nga kanina, nabanggit na important lang, emphasize ko lang din na dahil yung hepatitis, no, ay important na isa sa mga mataas na risk na papataas ng ating risk, okay? Or possibility of us developing it kung magkakaroon tayo ng chronic liver disease, yung mga screening, important po yung mga yon, no? So for you to be
diagnose. Paano ba tayo na-diagnose? Nagkakaroon ng pagsusuri ang ating mga doctors do sa history po natin. Okay? Kung meron din tayo sa family din natin ng ganitong mga sakit. Okay? And syempre, physical exam, kagaya ng binanggit kanina. No? So, addition to this, no, meron tayong pinapagawa mga laboratory tests, imaging, and even biopsy. Yung definitive kasi natin yun. Kapag sinabing laboratory test, yun yung narinig nyo sinagurito ng AFP level or alpha-fetoprotein level. Kasi ang alpha-fetoprotein kasi, yun yung itong level na to, supposedly wala na tayo after nating panganak, no? Bumababa na ito. So pag nakikita ito tumataas at patuloy na tumataas pag sa surveillance, no? At tapos meron siyang imaging, nagpa-ultrasound, then may nakita nga na bukol doon or lesion, no? So, even without biopsy, ang ating mga doctors ay nakakapag-diagnose ng liver cancer. Ngayon, ang liver cancer, kagaya na nabanggit natin kanina, may dalawang uri kasi siya, hepatocellular, tsaka yung hepatocellular, meron din siyang angio, no? Meron pang iba pa kagaya ng primary at saka yung secondary, which is metastatic, no? Itong mga to ay lahat ng yan, no? Tinitingnan ng ating mga doctors. Kaya pag minsan meron tayong iba pang karagdagang imaging na ni-request. Okay? So itong slide na to, we just want to give credit sa ating oncologist dahil sa kanila po ito galing. Gusto lang natin ipagbigay alam ano ba ang mga ginagawa kapag talaga bang tayo ay nauwi na sa isang diagnosis ng liver cancer. Okay. Ayan. So this is a slide from Dr. Noel Chua, no, oncologist po natin, consultant natin. Kapag may liver cancer ka, sa mga earlier stage, no, maari pa yang magkaroon ng surgery or resection. Sa atin ngayon, sa Pilipinas, nagkakaroon na ng improvement or development ng ating mga interventions. Bakit? Dahil dumadami na rin ang transplantation natin ngayon. Okay? And of course, merong ablation na tinatawag. Kapag yan ay nakita in an intermediate stage, meron tayong tinatawag transarterial embolization ng chemotherapeutic agent or radioactive. No? Yun yung TACE or TARE. No? Kapag advanced stage naman yan, okay, may mga kaukulang medical treatments tayo. Kapag very advanced, kasama na yun yung mga symptomatic treatment, syempre at pati yung sa pain niya, no? At palliative care, kasama din po yun para ma-maximize natin yung functionality natin kahit na meron tayong cancer. Ibig sabihin lang nito, kahit may cancer, meron pa din tayong magagawa. Alam niyo ba, isa ang liver cancer sa mga, ang next slide ko, preventable na cancer, no? Why? Vaccine preventable ang liver cancer. Paano? Siguro tatanong, paano, Dok? Isa siya sa mga, sabi natin vaccine preventable because sa Pilipinas, meron naman tayong hepatitis B vaccine, di ba? Kapag kasi ikaw ay naka-receive noon nung bata ka at yung mga subsequent na mga dosage, no, na kumpleto yun, ibig sabihin, protected ka do sa hepatitis, tama? Kapag protected ka sa hepatitis, di ba't ito yung isa sa mga leading risk factors natin to develop liver cancer, no? Syempre, maliban dito, yun yung primary prevention din natin. Isa yon yung vaccination. Pangalawang prevention natin, our lifestyle. Ano nabanggit natin kanina, isa pang risk factor? Tama, alcohol. Kaya nga, avoiding alcohol and tobacco consumption, no? Nangunguna pa din yan, how to prevent liver cancer. And of course, nabanggit ko na kanina doon sa NAFLD, metabolic lifestyle natin, kamusta? Maintenance of healthy weight, important po yan. Okay? And yung isa pa na risk factor, yung exposure sa mga cancer-causing chemicals such as aflatoxin. No? At dahil tayo ay non-communicable diseases, no, sa cluster natin tong cancer, paalala lang sa bawat isa. Di ba't mas magandang i-prevent natin kaysa tayo ay mag-undergo na maraming treatment? Di ba't ang dami nating pwedeng gawin bago mauwi ang ating healthy atay sana to cancer? Ayaw natin yon, di ba? Kaya naman, paalala po sa ating lahat, next slide please, mag-healthy lifestyle. No? Kapag ginagawa po ninyo itong mga to, hindi lamang cancer ang inyong mapiprevent, maging yung pong iba nating mga sakit na kagaya ng cardiovascular diseases and other metabolic diseases. No po? Kaya maging malusog. Pagdating sa ating mga diet, iwasan na maalat, iwasan po yung ating
matatabang pagkain. Of course, yung po mga may preservatives at yung masyadong matatamis, no, less sugar. Maging physically active, galaw-galaw, 150 minutes at least sa isang linggo na mga activities po natin. Kung ikaw ay naninigarilyo with smoking, maari po kayong humingi ng tulong sa ating mga smoking cessation clinics. Makakatulong po kayo mga yan. At kung hindi ka naninigarilyo, huwag ka nang manigarilyo at huwag nang itry pa. Okay? And stop harmful use. Sabi kanina, no safe level of alcohol consumption. So, iwasan ang consumption ng alcohol at lalo na pag-inom ng mga medicines na hindi naman pinrescribe sa inyo. Kung pinrescribe naman yun sa iyo, tamang pag-inom ng mga gamot na ito. And of course, important po ito, manage your stress. Dahil isa yan sa mga nakikita rin nating risk factors sa kahit ano pang mga sakit, lalo na chronic diseases and even cancer in general. So, eat well, move well, and be well. Kami po ay inyong makakontact if you have further questions or mga tulong, lalo na sa mga tanong natin, paano ba dito sa kapag ikaw ay na-diagnose, may mga tulong ba na maaring ma-access? So, you can reach out to us through our email, ncd@centraluzon.dh.gov.ph. At dito po kami ay patuloy na nagpapasalamat. Next slide please. Dahil alam po namin hindi lang tayo nakinig, hindi lang tayo nabusog sa mga information, but we will be disseminating this right information at ipapractice din po natin ito sa pangalaga sa ating atay. Okay? Malusog na atay, masayang buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Doc Cindy, for the very detailed po na presentation regarding ang ating atay and pag-iwas sa liver cancer. It is very important po na malaman ang function ng atay natin at kung paano ito aalagaan kasi malaki yung epekto kapag yung atay yung nasira. Kaya maraming salamat po, Doc Cindy. Just to give emphasis po doon sa ating mga na-discuss kanina, meron lang pong ilang mga advanced questions na ibinigay ang ating mga health partners po na i-release po natin ngayon. Most of them actually na-discuss na po ninyo, Doc. One important actually na topic or item na tinatanong nila is regarding the alcohol consumption kasi laging sinasabi kapag ka liver cancer, kapag ka mahilig uminom, sasabihin nila, oh, magka-liver cancer ka dyan. So ngayon po pala, wala nang kahit na anong recommended na amount, so gano'n man kakonti yan, wala na, hindi na pwede ang pag-inom ng alcohol para sa ating mga liver. Siguro po, Doc, ano na lang po, ano po ba yung mga services and programs po na ino-offer ng ahensya natin, ng DOH, para po mas makaiwas sa mga ganitong klaseng cancer and also para po mas mabigyan ng impormasyon yung ating publiko regarding liver cancer po? Yan. So, kasama na ating mga awareness, kagaya nito, no, isa sa mga services natin from the Department of Health, yung magbigay ng mga napapanahon. No? Sabi nga natin, nag-update tayo ng mga cases natin ngayon. Baka kala kasi nila, ano lang, hindi parang, ay hindi naman masyado kung nakakakita ng may liver cancer. Pero tandaan natin, kapag mortality mataas kasi, no? Mahirap kapag too late na tayo. Kaya nga, ang ina-emphasize natin dito, prevention. Ano ba yung mga prevention? Pagiging malusog, healthy lifestyle, okay? Kabilang dito yung ating mga nabanggit na kanina, yung when we talk about the risk factors such as yung hepatitis, no? So yung vaccination, pagkumpleto ng ating mga doses nito. Also from secondary prevention naman yung mga screening natin. Kasi pag meron tayong tinatawag na family history at meron tayong mga ages na ni-recommend na for testing for laboratories and even tinatawag nating surveillance, no? So, yung mga yon available sa ating mga primary care facilities, sa ating mga hospitals din, no? And likewise, kung sakali naman, ma'am, tuloy na natin dahil nga cancer ito, no? Huwag po tayong matakot sa capital C. Sa ngayon, marami ng improvements, no? Maraming improvements when it comes to prevention sa ating diagnosis and even treatment or management. Kaya, kung sakali po kayo ay may kilala or kayo po ay may cancer, meron po tayong din tinatawag na cancer, CSP MAP, Cancer Supportive and Palliative Care, yung po ating mga medicines, no? At meron po sa
mandato or even yung provision ng ating NICA law, yung National Integrated Cancer Control Act. Meron tayong tinatawag na Cancer Assistance Fund, no? Yun yung mga tumutulong sa atin sa anumang klase ng cancer, may priority cancer, and liver ay isa sa mga yon para tayo ay matulungan dun sa burden natin, financial burden natin. Kasi hindi ganun kasimple ang pag sinabing, ay magpapatest po. Naisip agad na ating mga kasamahan, no? Magkano kaya iyon? Magkano yung diagnosis? Magkano yung gamot? So, meron po tayong mga Cancer Assistance Fund. Maliban dito, meron din po tayong mga tinatawag na mga MAIFIP, no? Yung mga funding po natin na patuloy pong susuporta sa kanila. So, yun, Ma'am Joanne. Thank you. Thank you po, Doc Cindy. At least alam natin na meron mga ganitong mga programa po na ino-offer para hindi matakot na magpa-test yung mga tao. Kasi kung mas malala na, mas mahirap na siyang gamutin pa. Kaya umiwas po tayo at kung meron pa po tayong mga nararamdaman na mga sintomas, agad po tayong magpa-test. So maraming salamat po ulit, Doc Cindy. If there are any questions po sa ating mga kasamahan dito from our health partners, maaari po kayong magtaas ng kamay, raise your hands, or chat po sa ating chat box, or sa ating Facebook Live po, mag-comment lang po sa ating mga nanonood para sa mga additional questions habang nandito po si Doc Cindy. And we would also want to say good morning po no sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Ang daming nag-good morning doon. Good morning po sa lahat. And sana po ito pong ating mga talakayan ay nakakatulong po para mas mapalawig pa natin ang ating mga kaalaman tungkol sa mga topics and para po maipakalat pa po natin itong mga tamang impormasyon sa kalusugan. So, ayan, walang nag-raise ng hands at wala ding mga comments. Ayun. So sa ating pong mga participants po dito, nakapost na rin po sa ating chat box ang ating evaluation link. Maaari lang din po nasagutan nito para mas mapabuti pa natin itong online talakayan natin. So I think wala na pong additional questions. Maraming salamat po, Doc Cindy, sa inyong discussion and we hope na ma-invite po namin kayo ulit sa mga next topics namin. So before madami po tayong natutunan ngayon tungkol sa ating mga topics na deworming, viral hepatitis at liver cancer prevention po. No? Sana po maging partners po namin kayo sa pagpapakalat nitong mga impormasyon na to sa mas marami pang ating mga mamamayan sa ating komunidad. So before we end po, we would take this opportunity po, pa-open lang po sana yung camera ng lahat upang makapag-take po tayo ng photo together. Ayan. Nandito po ang ating mga representatives from the provincial health offices, PIDOHOS, and also from our media partners. Thank you very much po sa pag-attend at patuloy na pagsuporta po dito sa ating online talakayan. So, smile po. 1, 2, 3, smile. Okay. Another one po. 1, 2, 3, smile. Alright, maraming salamat po ulit sa lahat po, sa ating mga research speakers, kay Ma'am Mitch, kay Ma'am Irene and Doc Cindy. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para magbahagi po ng mga importanteng impormasyon sa ating talakayan ngayon and sa lahat po ng ating mga participants dito and also sa Facebook Live na nanonood. Maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan na sagutan ng ating evaluation link upang mas mapabuti pa po natin itong ating online talakayan. So muli po, hanggang sa susunod po nating session ng Kamusta Central Luzon, wasto napapanahon at wasto napapanahon at napagkakatiwala ang talakayang pangkalusugan. Maraming salamat po sa lahat. Good morning at madusog na umaga po. Thank you very much.